Ma'am Lorraine, kumusta yung pagdating ninyo dito sa Hong Kong? Hi, unang-una, thank you, Jo, no, na pumunta ka dito at nakiisa ka. Siyempre, napakaganda. Lagi akong masaya pag nakita ko yung mga OFWs natin. Pero at the same time, mga kababayan natin dito. But at the same time, siyempre, may halong lungkot. Kasi alam ko naman yung mga kwento. Sabi nga ng daughter ko kanina, parang it's almost all women. Diba? So, I had to tell her na mga nanay yan, na iniwanan nila yung mga anak nila para makapagtrabaho ng maayos, gano'n, diba? So I'm very proud of our countrymen, yung mga kababayan natin na nandito, but at the same time, I really wish, no, na yung gobyerno will really take care of them. Kasi puro lip service na sila yung bayani ng bayan. Pagkatapos hindi niya naman pinapansin, di ba? At gusto ko yung katulad nung kay PRRD noon. And in fact, that was one of those reasons bakit ako nag-oo kay PRRD. Kasi nakita ko, Jo, yung alaga niya, yung pagkalinga niya sa mga kababayan natin. Ma'am, unahin natin doon sa transparency. Ano po yung masasabi nyo sa transparency? Lalong-lalo na nung nagsalita si Tatay Digong noon. I think doon ata nag-umpisa yun. Sige po, ma'am, go ahead. Yeah, so Jo, yung itong gobyernong ito, administrasyon na ito, napakalaki na ng mga atraso sa bayan. Wala na talagang kapasidad mahiya pagdating sa transparency. Like for instance nga, yung nangyari sa amin ni Eric, yung tinanong lang, di ba? Tinanong lang, no? Totoo bang 1.8 billion speaker yung travel allowance mo? Tapos as a result of that, nalagay kami illegally detained kami, tinanggalan kami ng aming karapatan, di ba? So ano ibig sabihin noon? Ang ibig sabihin nito, at naramdaman talaga namin ito sa Pilipinas, na itong mga nakaupo, ang tingin nila, sila may-ari ng Pilipinas. And that yung mga batas na yan, hindi sa kanila nag-a-apply, no? Sa ordinaryong mamamayan lang. Pero sila, pwede nilang kahit na anong gawin, pwede sa kanila. Pero yung kahit na yung mga pinakasagradong mga karapatan natin sa Bill of Rights, sinasanggana nila, no? At hindi na natin ito pwedeng pabayaan. So yung transparency na sinasabi natin, hinihingi natin dito. Bakit kami hindi pwede magtanong? Press freedom to, di ba? Yan yung karapatan namin, yung pinaka highest na mga karapatan natin ay talagang sinasanggana ninyo. Freedom of expression, press freedom, freedom to peacefully assemble, at saka yung pagpasok nila, yung search, no? Illegal search, at saka yung seizure sa KOJC na nangyari. No? So, all of this, and you need the press to do that. You need that kind of transparency. So, bakit ngayon, in the whole history of the Philippines, na buhay ako, no, dinosaur na ako, naabutan ko pa si Ferdinand Marcos Sr. Sa kanya lang, at saka dito sa anak niya, yung nakatali ang press freedom, na binubusalan tayo. No, so kung bakit nila tayo binubusalan? Kasi marami silang gusto pa nang gawing kabaluktutan. So, there's no transparency, there's no accountability. Walang ang pag nakatira ka sa Pilipinas ngayon, mararamdaman mo talaga na ang ibig pala sabihin ng mga ito, sila ang may-ari ng Pilipinas. At saka yung pera na nandyan sa kaban ng bayan, kahit na ano pwede nilang gawin, lilimasin nila. As of today, no, ang GAA, ang budget natin, 90% na nawala na. At that's a red flag. That's a red flag. Kasi ang ibig sabihin nun, wala na yung 20% na inilalaan para in case, by law, dapat 20% inilalaan for the disasters in case, no? And it will happen because nakatira ang Pilipinas located sa Pacific Ring of Fire. So, mangyayari yun. So, ano mangyayari pag may nangyaring sakuna? Diba? Wala tayong paghuhugutan. So, ibig sabihin din nito, puwera pa sa lilimasin nila yung kaban ng bayan, wala silang pakialam mangyayari sa Pilipinas. Dinadala pa tayo sa bingit ng gera. Bakit? Ang rinig namin, no, ay dahil nga ma-unfreeze yung accounts ng pera ng mga Marcos na ninakaw sa Pilipinas. So yun yung kung bakit tayo idinadala sa bingit ng kamatayan.
Okay, sa accountability naman ma'am, do you think this government should be held accountable dito sa mga pinagagawa at pinapakita nila ngayon? Definitely, unless I want to ask yung mga kababayan natin, anong klase tayong bansa? Papayag ba kayo na binaboy tayo ng ganito? PCSO na walang back-to-back na kakapalan ng muka, no? Ito ni si Mel Robles, na bata ni Lisa Marcos, back-to-back. Ano ba namang klase tayong mga bansa na papayag tayo ng ganito? Papayag kayo? Papayag kayo dun sa 500 billion na ayuda in unprogrammed funds? At meron pang in ayuda yon. Tapos on top of that, 800 billion unprogrammed funds on top of that. Unprogrammed funds, that's unconstitutional, bawal sa batas. And yet again, what you're hearing the Marcos government say is we don't care. We don't care about what the Supreme Court says. What is law is what we say is law. Ang salita namin ang batas. Kung anong gusto namin gawin sa pera na yan, kami bahala dyan. Kami ang masusunod. No? So tatanungin ko ang Pilipino, anong klase tayong tao? Papayag tayo? Diba? Ang alam ko yung sagot doon kasi kilala ko ang Pilipino Alam ko hindi papayag ang Pilipino dyan. Magmamasid lang muna for 1 or 2 years, bibigyan ng time para to redeem themselves, to prove themselves, but now they've already proven themselves. So hindi na tayo papayag dito. Sa ano naman ma'am, sa peace, kamusta naman po ang peace natin sa Pilipinas? Magulo ba ngayon? Internally, ang CPP ay lumalakas, nakaka-recover. Hindi ko akalain na mangyayari yan kasi ang ibinigay namin kay Bongbong Marcos ay isang CPP na dapang-dapa na. Pero dahil sa collusion ni Martin Romualdez sa Congress with the CPP, NPA, NDF party list, lumakas na naman sila. No? At bakit sila nag-collab with the CPP, NPA, NDF party list? Para may attack dogs. Itong mga Marcos na ito laban sa mga Duterte. And what happens because of that, no? Because of that, may billions na naman na pondo ang komunistang teroristang organisasyon na ito. It's the 15th deadliest terrorist organization in the world. And we can see it already. Just last week, 10 ang namatay. Mga kabataan yon. One of them 21 years old, one of them 22, spokesperson ng Anak Bayan. Tapos yung mga bata yon. So bumabalik na naman, lumalakas sila at yan ay dahil sa collaboration. So peace, peace is the highest wisdom in my opinion. And it's gone. It's gone already, even with our crime rates. Wala. No? And even in the region, the Southeast Asian nations are so livid with anger against this president because nga dineclare ang ASEAN region and the Asian region as a no war zone. And what has he done? He has brought war to the doorstep of our country, of our region. Once a very prosperous region, one of the fastest growing, if not the fastest growing economies in the world. But what has he done? Diba? So ito, ginulo niya talaga. Ginulo niya. Okay, lastly ma'am, sa security naman, kasi parang mas priority na tinitignan kuno yung security sa South China Sea. Ano po yung masasabi ninyo na parang yun ang mas pinaprioritize kaysa doon sa internal security natin? Tingin ko kasi pag mga ganyang usapan na, ang sinasabi lang ni Bongbong Marcos, hindi niya kaya. Hindi niya kaya yung internal na problems, yung sakit na sa tiyan, yung yung gutom, food security. Food supply. It's now the highest highest rate of involuntary hunger under this administration. And that really hurts kasi para magutom ka, para mangyari yan, ibig sabihin talaga salat ka na talaga sa buhay. Diba? So, pakialam naman ng mga taga Forbes Park niya, may pakialam ba siya? Wala siyang pakialam. Hindi nga natin siya naririnig, diba? At ano naririnig natin? At nakikita natin yung pagmumukha ng asawa niya na wala namang mandato. Meron pang mga pa-working visit. Sino siya? Sino siya na siya ang nagre-represent ng Pilipinas? I think, that laws are being violated already by this kind of setup. So, pinapakita lang ni Bongbong Marcos ang wala niyang kakayanan. Wala siyang kakayanan maging Pangulo ng Pilipinas na
hindi niya kaya yung mga totoong mga struggles natin, pagkain, kuryente, tubig, traffic, lahat yan, healthcare, hindi niya kaya. So ginagawa niya kunyari ang pinakamalaking problema ay ang West Philippine Sea. Last na lang ma'am, nakikita namin kasi masyado din kayong emotional. Natanong ko na rin ito. Saan nanggagaling yung emotion ninyo at tuwing ganito parang may malalim kayong nararamdaman para dito sa laban ng bayan na ito? Siguro Jo, parang katulad mo din, no? Saan ba nanggagaling, no? Siguro yung sa pagmamahal sa bayan, no? Sa mga mahihirap, lalong-lalo na yung mga walang kalaban-laban. Kaya nga tayo nagsasalita ba tayo para sa sarili natin? Ikaw, komportable buhay mo dito, diba? Ba't ka magsasalita? Para sa bayan, diba? Para sa mga anak natin sa salindahing Pilipino. At saka siguro sa akin, nakita ko paano nagtrabaho si PRRD nung 6 years. Maraming beses, Jo, tumatabi ako pag gabing-gabi na at umiiyak ako kasi naawa ako sa kanya. Talagang lahat ng pwedeng magusot na. Yung pantalon niya umikot na, yung kahit yung medyas niya, na talagang hilong-hilo na si PRRD sa pagod. Talk to the people niya. Yes, yung talk to the people, lagi niyang kinakausap. At saka talaga yung trabaho talaga. Lahat kami kung ano pang binato, sasabihin niya, trabaho lang tayo. So lahat kami ganun ang narinig ko, nabasa ko, binabash ko, bali trabaho lang tayo. Madaling salita, itong criticism, yayakapin mo yan pag ikaw ay sumali sa gobyerno. Party talaga yan, no? So huwag mong pepersonalin, pagkatapos magtrabaho ka lang. So kung ba't ako nasasaktan is nakita ko yung ginawa ni PRRD, ano ba naman yung itutuloy na lang niya ang build. Ano ba naman yan, ganun ba siya kabobo? Tingin ko bobo siya at wala siyang puso, wala siyang utak, wala siyang puso, wala siyang kakayanan maging Pangulo itong si Bongbong Marcos. Itutuloy na lang niya, nandyan na nakalatag niya. At saka those whole 6 years na nakaupo kami dyan, alaskado nga kami kasi talagang sineryoso namin. Sinabi namin talaga, may manual of operations, para yung susunod na uupo, madali na lang. They're going to pick up where we left off para tuloy-tuloy kasi ang mananalo dito ang bayan, ang Pilipino, komportable buhay. Dahil hindi na yung transition mas smooth, di ba? Yung pala wala pala silang interest. Wala pala silang interest na magsilbi at maging komportable ang Pilipino. Ang interest lang nila, Lisa Marcos, ang interest mo lang, limasin ang kaban ng bayan at wala kang kakayanan mahiya sa Pilipino. No? So yan yung problema natin ngayon. Okay. Maraming salamat po, ma'am. Yes, thank you.